I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW, ayan. Ito na po yung hinihintay natin mga kababayan. Nako, tuwang-tuwa ang mga DDS. Di ba yung nakaraan na impeachment laban kay Sara? Wala hindi na forthwith Kumbaga hinad lang no sa tingin natin. Ano? So dahil diyan, hindi natuloy nung si Escudero ang naging SP. Sa aking paningin lang guys, yun ay talagang hinadlangan. Hinadlangan talaga. Para sa akin hindi ako abogado pero marami po ako napanood na hadlang talaga. So dahil dito sa 19 Congress yun, 'di ba guys? So nag-file po ng ng motion for reconsideration ang House of Representatives, no? Para nang sa ganun maituloy ang impeachment. Kanya lang hanggang ngayon hindi pa lumabas. Pero ngayong araw 2029 June ay hindi mali January 29, 2026 guys, lumabas po ang Supreme Court decision mga kababayan. Para kumpleto detalyado, no, basahin ko po sa inyo para may updates kayo. Siyempre, shout out sa mga Pilipino, mga OFWs, especially mga Marcos Loyalist supporters. Shout out sa inyo guys. Kumusta po kayo? Eto na. O ayan, breaking news guys. Breaking news. Oh my goodness. Tuwang-tuwa yung mga DDS, mga kababayan. Grabe. Sabi dito, basahin po natin Sabi dyan guys, so breaking news. Pinanindigan ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklara ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang unconstitutional. Oh my goodness. Tuwag-tuwag mga DDS. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, nagkaisang tinanggihan ng mga maestrado ang motion for reconsideration na hinahain ng House of Representatives na naglalayong baliktarin ang anong naunang desisyon. So sa nakikita ko guys, yung sinabi po ng isang abogado ay nalabag yata dito yung yung 1 year ban rule. Yun daw yung nangyari. So kumbaga nahuli sa pagsampa ng impeachment complaint. Wala tayong knowledge, pero ang pinaka bottom line dito, ang pinakapunto dito ay unconstitutional yung motion for reconsideration ng House of Representatives mga kababayan. Pero di ba tapos ang laban guys? Siyempre abangan po natin ang panibagong complaint sa impeachment laban kay Sara Duterte this coming February 6. Yan. Okay lang yun. Okay lang yun na unconstitutional. 'Di ba? Oh, 'di ba? So ngayon, guys, dahil yan lumabas na, at least ngayon nagpe-prepared na sila para another impeachment complaint laban sa Vice Presidente. 'Di ba? Sabi ng Bante, guys, sabi po ng mga nagko-comment. So what? We all know that will be the decision. Peoples will file again with a stronger evidence. This will not stop civic society groups to stop. Sabi sa inyo, huwag kayo masyadong mag-alala. Mayroon pa. Kaya abangan po natin yan. Wala nang silbi ang desisyon na yan. Malapit na silang mag-file ng panibagong impeachment. Ayun na nga sinabi natin. Kaya kayong mga DDS, huwag kayo masyadong nagkampante. Ang saya-saya nyo Diba? Ang saya-saya nyo. Kaya ngayon, abangan po natin yan. Ang alam ko guys, February 6. Ayan, matagal na issue yan. Wait for February for next filing. Yun ang Uni. Ako, hindi ako guys, hindi po ako hindi ako nababahala because alam ko, gagawa ng paraan yung ibang mga kababayan natin na magpa-file uli sila ng another new impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Yan, hindi naman abogado but syempre alam nila
Si Supreme Court kasi, ba't ngayon mo lang kasi nilabas? Dapat nilabas mo pa last year na kung talagang unconstitutional yun, di ba? Pinatagal nyo pa. Yan ang hirap dito sa Pilipinas eh. Baga ng desisyon eh. Oh. Tama lang na naglabas ng finality decision para makamove on na sa preparation ng bagong articles of impeachment. Siyempre, so I think guys, correct me if I'm wrong, sino man ang abogado dyan, i-correct nyo naman po ako, wala naman ako knowledge dito, pero nanonood po tayo sa mga sikat na mga political analysts and of course sa mga kilalang abogado. So dahil yan dyan mga kababayan, I think yung bagong articles of impeachment, hindi po natin alam kung ito po magbago doon sa 7 sa 7 articles na yon. Siyempre kasama na po yung confidential fund, higit sa lahat yung treat, yung pagbabanta kay Pangulong Marcos Jr. guys. Kasama po doon yun, di ba? Tapos isa pa, so I think baka may madagdag dito sa panibagong akusa ni Madriaga. So abangan po natin yan guys. Abangan po natin, hindi tayo kukurap. Naks naman, hanap pa kayo ng ibang rason. Malapit na 2028. Hindi, kahit malapit ng 28, kailangan batas pa rin ang umeral. Pag naumpisan, dapat tatapusin. Naks naman. Iba talaga pagpatupad na tamang batas ang ICC. Dito talaga wala kang maasahan dahil halos appointed ni Diggs ang membro ng Supreme Court. Hindi naman po siguro, hindi naman forke appointed niya, kay Digo na lang siya kakampi. Paano naman po yung hinanaing ng taong bayan? Sige nga. 'Di ba? Hindi naman for kay appointee mo yung isang tao because under ng administration mo papanig na doon. I don't think nangyayari yung ganun. Baka kung mayroon mga fews lang, mga ilan lang. Parang lang, no? Manitok. Naks naman. Parang si Marites, yung dating ombudsman, 'di ba? Hindi siya gumalaw, natulog yung mga kaso. At least may desisyon na sa first impeachment. Wait nyo na lang sa ang February 6. Kaya nga, di ba guys? Kaya, don't, guys, too much happy. Di ba mga DDS? You're too much enjoying the result of the, yung Supreme Court decision tungkol sa MR. So, di ba? No happy na muna kasi not yet done. File ulit sa this February. Yes! Malapit na. Another Cayetano Awards. Cayetano. Agay. Well, edi I try ulit ngayon, February, hanggang sa tuluyan ng matanggal yan. Yes, gusto ko talaga matanggal. Sa totoo lang. Okay na siguro. Take to next filing, the impeachment. Ayan, mga nagko-comment gaya. So, well, sino bang nauuna? Sino bang mayroong motive sa political na sinasabi mo? Puro na political issue ang inaatupag ng mga nang gagawin ng pwesto. Kawawang sambayanan. Hindi. Walang kasalanan ng gobyerno. Ang may kasalanan yung nagnakaw sa confidential fund. Yun. Anong silbi ng batas kung hindi mo pa iralin? Ano yun? Thank you very much na lang, gunggong. 'Di ba? Talaga rin naman, Supreme Court. Well, guys, ako naman, ginagalang naman po natin ang Supreme Court dahil siguro mayroon nakita na paglabag sa one year rule ban na sinasabi nila o maaring ganun. So, ngayon, another filing. So, we will see. Ika nga, we will wait na lang. Diba, guys? Ibig sabihin, di hintayin natin. Diba, ganun talaga. Sa next filing this coming February 6, ang tagal bago madesisyon. Yun ang problema guys. Hindi naman siguro ilang pages ba yan? Limang sako. Kung kayang-kaya naman desisyonan ka agad after 2 months pwede na may desisyon pinatagal pa kasi. O yung magdesisyon ng court na ayan, paano kung local court na? Ay abutin tayo ng 50 years yan guys. Siguro dekada ang bibilangin. Anyway, expected na yan. Gawang tao lang kapag Diyos ang nagdesisyon, sa dahik ka pupunta. Naloko na. So yan mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Well, ako guys,
very confident naman tayo na ang batas natin ngayon umiiral naman talaga, no, kahit papano. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. Don't forget to like, hit the button bell para laging updates. Okay? Bye guys. There's more.